And good morning mga kababayan, welcome back dito sa Kupars Vlog. At for today's video ay nandito tayo sa Baseco. At update natin mga kababayan itong Pasig River area dito na sa Baseco mga kababayan, Port Area Manila. Ay, meron po tayo nakikitang heavy equipment dito, no, naka standby. At dito po sa Pasig River mga kababayan, nakikita natin ayan, marami po pa rin pong mga water hyacinth at mga basura, no mga kababayan. At ito nga po, meron tayong nakita dito na mga pile sheet, no. Ito po yung nakikita natin doon sa mga estero dito sa Maynila at sa iba pang lugar na nilalagay nila para hindi po siya to avoid yung erosion, no, ng ilog. Or ito po yung nilalagay nila. Ito yung mga nilalagay nila dito mga kababayan. So ito yung dating mga pailaw ni Yorme mga kababayan, pero parang pinalitan na po siya ng solar. Hindi na po yung mga dating vintage no, ng mga ilaw na galing dun sa Espanya ay wala na, bago na, solar na ata ito mga kababayan. Meron pang dito tambak ng basura, hindi pa nakakulikta. Diretso tayo dito mga kababayan sa unahan pa. So hanggang dito pala, ano, or meron pala dito ring mga ganun. So dito sila nag-umpisa na maglatag ng mga pangharang. Kasi yung ilalim nito mga kababayan, no, based doon sa sinabi ni Engineer Saing dati, yung ilalim nito ay kinakain ng dagat, no, ng tubig dagat. Kaya nagiging ampaw mga kababayan dahilan ng pagkasira, no, ng mga kalsada rin dito sa itong area na ito sa Esplanade mga kababayan. So kinakain siya ba hampas, no, ng tubig dito sa Pasig River. At ayan, Manila Bay na po yan. Ay nasisira ito ngayon, gaya niya, no, yung nagpiak-piak itong kalsada dito kasi yung impact ng paghampas ng tubig dagat ay malakas. Kaya nasisira yung kalsada at papasok yung tubig dagat dito. Ayan, tingnan nyo, lumubog mga kababayan dyan. Kaya kahit anong ayos nila dyan, pag dito nasisira, nalalagyan ng harang, ay tuloy-tuloy pa rin yung kain ng tubig dagat sa ilalim. Kaya nagiging ampaw. So dito sa kabila, sa dulo, ay parang baha. Tingnan natin. Mababa kasi dito na portion mga kababayan, kaya yung tubig dagat ay maapaw, no. Ayan. So tingnan natin doon sa dulo, yun ang baha. Dito. Ayan po yung ito po yung sitwasyon dito mga kababayan ngayong high tide, no, dito po sa may Baseco, particularly dito po sa side ng Pasig River.
So ito po yung papasok dyan mga kababayan, doon yung pabahay ni Yorme Isko, no? Yung Baseco community. Ayan, at baha nga po siya kasi yung tubig dagat ay pumapasok, no? Mataas ang tubig ngayon. Be, hanggang saan tong baha, be? Hanggang dun po sa dulong dulo po. Hanggang sa dulo? Opo. Hindi nyo, Doon. hindi nyo po kakayanin dito kasi po malalim po ito. Hanggang dito. Hanggang bewang. Opo. Dito na lang, umakyat kayo dito. Dito na lang po kayo maglakad. Umakyat kayo. Akit na lang. Ay, may mga dumadaan pa nga doon mga kababayan. Bakit yung mga ibang pupunta doon? Maano po yan yung mga gumaan. Dito sa gilid po, mababaw ang mga tuhod lang dito. But pero pag here, na po malalim na po dyan. dito na side na to, malalim. Hindi pa, mababaw lang po ante. Malalim po ang tito. Wag kayong umapak diyan kasi madumi ang tubig diyan. Baka mamaya may mga sugat kayo at hindi natin alam, baka may mga ihi or dumi ng dagayan. Delikado tayo sa leptospirosis niyan. Alam nyo ba yung leptospirosis? Opo. Ano 'yon? Yung Yung sakit na nakukuha natin doon sa maduming tubig na umaapak tayo. Opo, meron po siyang sugat. Huwag kayong umapak dito lalo na pag may sugat kasi delikado tayo diyan. O doon lang kayo sa taas. Dito ka na lang pa, para dito ko mabasang. Huwag kayo dito kasi delikado tayo diyan. Ginahuli siya? So ito nga po mga kababayan yung sitwasyon dito no na baha. So ganito dito pag high tide. Meron din. Opo. Pag high tide dito, ganito talaga, mataas tubig. Pumapasok dito. Kaya yung iba mga kababayan hindi na dumadaan dito. Doon na lang sila papasok doon sa may Baseco community. Yun yung humahampas dito mga kababayan sa ilalim, kaya nagiging ampaw yung ilalim dito no sa kalsada dito sa Pasig River Esplanade sa Baseco. Black 15 po Area. dito. Black 15 dito. Opo, dito na po. Gutter na po dito, gutter. Dito po, gutter. Doon po, Black 15 dito mga kabahay. So dito na po sila nagpark mga kababayan dahil mataas na po doon sa kalsada mismo. So dito sila sa may bangketa pero inabot pa rin ng tubig. Yan po, dali po basura. Yan, your mga mga basura po. Nalaglag siya rin sa basura. Ano po, ayan po yung mga basura na yan. Kukuhanin po sana ng truck. Kasi nga lang po, dito yung truck. Kasi baka, hindi sila makakabak. Ito nga po no. Hindi to kinulikta? Hindi po. Bakit daw? Hindi po namin alam eh. Kasi po yung truck kaganiro po na rin po. Pumunta na yung truck ng basura dito? Opo, so Doon lang sa kabila, hindi na dumiretso dito. So, ayan. Hanggang dito yung baha, no? Hanggang dulo daw mga kababayan. So hindi na tayo makapunta doon sa dulo dahil meron pong harang. Bahay? Hindi po kayo makakapunta dyan kasi po. Ganito kalalim yun. Malalim. O bakit ka umapak dyan? Dito ka sa taas. Kasi madumi ang tubig dyan. Baka mamaya may mga dumi-dumi ng mga daga yan. Pag walang sugat. O kahit na wala kang sugat, huwag kang umapak dyan kasi madumi. Magkaka-skin problem ka. So, may bahay dito mga kababayan. So, ayan. So hindi na tayo makapunta doon sa dulo. Kaninong bahay yan, be? Barracks ng mga nagtrabaho dito. Kawawa naman na binaha din sila. Ayan, barracks pala yan mga kababayan ng kontraktor dito sa Pasig River Esplanade. Although meron na silang may harang na sila dito mga kababayan no, hanggang dito sa ilalim, pero pumapasok pa rin yung tubig. So parang may butas pa sigurong daanan ng tubig talaga papunta dito sa butas pa rin no. So hindi nila nasaraduhan dito.
So ito yung update natin mga kababayan, no? Dito po sa may Baseco ngayong araw, June 28, 2025. Ayan. So maraming salamat sa pagsubaybay. Please don't forget to subscribe po dito sa Kupars Vlog. Ayan. At sa Manila Reborn. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.